Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng ating SSS pensioners. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Naghain ng panukalang batas si SSS GSIS Pensionado Party List Representative Rolando Makasait na magtataas ng 1,000 sa halaga ng pensyon na tinatanggap ng mga retiradong pribadong empleyado sa ilalim ng SSS. Ito ang House Bill number 1506 na inihain noong Lunes, July 7. Ang panukalang batas na ito ay naglalayong magpatupad ng 1,000 pesos na pagtaas sa halaga ng buwanang pensyon ng SSS. Dahil dito, taimtim na hinahangad ang pagpasa ng panukalang batas na ito, sabi ni Representative Makasait sa kanyang paliwanag. Binanggit din ni Representative Makasait na ang 1987 Constitution ng Pilipinas ay nagtatadhana na ang Estado ay dapat paminsan-minsan magrepaso para i-upgrade ang mga pensyon at iba pang benepisyo na dulot ng mga retirado ng gobyerno at pribadong sektor. Sa kasulukuyan, itinatakda ng Social Security Act of 2019 o RA 11199 ang buwanang pensyon na isang kwalipikadong miyembro ng SSS sa pinakamataas sa mga sumusunod na halaga. Una, ang kabuuan ng 300 pesos o 20% ng average na buwanang sweldo na kredito or AMSC at 2% ng AMSC para sa bawat kredito na taon ng serbisyo na lagpas ng 10 taon. Pangalawa, 40% ng AMSC at 1,000 pesos sa kondisyon na ang buwanang pensyon ay hindi dapat bayaran sa anumang kaso para sa isang pinagsama-samang halaga na mas mababa sa 60 na buwan. Sa pag-amyenda sa Section 12 ng RA 11199, ang buwanang pensyon ay dapat ang pinakamataas sa mga sumusunod na halaga. 1,300 pesos plus 20% ng average na buwanang sweldo na nakredit kasama ang 2% ng average na buwanang credit sa sweldo para sa bawat kredito na taon ng serbisyo na lagpas sa 10 taon o 40% ng average na buwanang credit sa sweldo kasama ang 1,000 o 2,000 sa kondisyon na ang buwanang pensyon ay hindi dapat bayaran sa anumang kaso para sa isang pinagsama-samang halaga na mas mababa sa 60 na buwan. Ang pinakamababang pensyon ay dapat na 2,200 para sa mga miyembrong may hindi bababa sa 10 taon ng serbisyo at 3,400 para sa mga may 20 years na taon ng service. Sa kondisyon na ang komisyon sa pagpapasya ng actuarial soundness ay maaring magbigay ng dagdag na pensyon kaysa sa mga halagang tinukoy dito, itinuro ni Representative Makasait. Kung magiging batas, sasaklawin ng Section 12 ng RA 11199 ang lahat ng aktibong pensyonado ng SSS mula sa petsa ng bisa at pagkatapos ay magiging kwalipikado para sa buwanang benepisyo ng pensyon ng SSS. Bagamat ang pagpamanatili ng mga programa ng pensyon ng SSS ay isang prioridad sa mga salik na isinasalang-alang para sa anumang pagtaas sa nasabing mga benepisyo, hindi ito darating sa halaga na isang maaasahang pensyon. Ang pagpapanatili bagamat mahalaga ay dapat na iugnay sa pagiging maaasahan, sabi ni Makasait. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito.
for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!